Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa gabi na ito tayo po ay manunood ng isang video. Galing po ito sa leader ng MCGI na si Eli Soriano. Ano po at susubukan po nating mag-react sa video na ito. Ito pong video na ito ay patungkol sa pagsabi niya or pagparatang niya sa mga Baptist na mali daw ang tawag na Baptist sa atin. Po malamang marami po sa inyo ay nakapanood na at nakapakinig na sa video na ito. Hindi ko po makita ang full video niya pero ang nag-post po nito, I think member siguro nila. At ang pinost po ay clip lang. Ano po, clip lang. So, yung clip na yun lang din po yung panunuorin natin sa gabing ito. At subukan po natin mag-react at pakinggan po natin kung tama ba ang kanyang mga sinasabi or yung mga paratang. At tingnan natin kung ito po ba ay totoo at mas maganda maliwanagan po tayo sa paratang na mapapakinggan po natin sa video na ito. Okay, so ito po yung video na panunuorin natin. Try po nating i-play ito. Mapatunayan ko lang sa'yo yung Baptist, mali yan. Yun yung video eh. Papatunayan niya. I think sa programa na ito meron sigurong Baptist na nagtanong sa kanya. Siyempre, ang Baptist na nagtanong dito siguro ay wala ring kaalam-alam patungkol sa Baptist or hindi pa ganun kalawak ang kanyang kaalaman patungkol po sa Baptist, mga kapatid. So, maybe that's the reason why bakit siya pumunta sa programa na ito or lumapit dito sa grupo nila at nagtanong patungkol sa Baptist. Na po. So, tuloy natin. Pakinggan po natin to. Mali yan. Tawag pa lang dyan, mali na eh. Nakadiskusyon ko yung Baptist dun sa Angeles, yung pinakamataas nilang pastor. Sabi ko, yung mga members mo, anong tawag? Baptist daw. Tanong ko, nagbabautismo ba mga membro mo? Hindi daw, siya lang. Yun ang kanyang konklusyon na kapag tinawag ka na Baptist ay dapat nagbabautismo ka. Pag hindi ka nagbabautismo, hindi ka Baptist. Yun yung sa kanya. Tuloy natin. Mali ang membro mo. Ba't mo tinatawag na Baptist hindi naman pala nagbabautismo? Sa Biblia, ang tinatawag na Baptist, si Juan Bautista, John the Baptist. Bakit? Bautisador diyan naman sa inyo pati miyembrong hindi nagbabautismo, Baptist na rin. Mali talaga Pagbigyan mo lang ako, kapatid, na isa. Okay, so papansin po natin, maliwanag po yan galing kay Soriano or Eli Soriano, mga kapatid, na mali na tawagin na Baptist sapagkat hindi ka nagbabautismo. So therefore, ang kanyang konklusyon ay kung ikaw ay nagbabautismo, kakatatawaging Baptist. Ano po, yan po ay isang butas sa argumento. Or actually, makikita talaga yung malaking butas sa argumento na yan. Kasi sa Biblia, kung babalik po tayo sa Biblia, mga kapatid, isang tao lang po ang tinawag na Baptist doon. Yun po si John the Baptist, nabanggit niya rin naman po yun. Kasi kaya siya tinawag na the Baptist, maliban sa siya ang nagbabautismo or siya ay nagbabautismo, yun po yung kanyang office or occupation. Ano po? Sa kanya binigay ang authority. Ano po? Wala ibang binigyan ng authority magbautismo, si John lang no? Kaya makikita natin sa Biblia ang ating Panginoong Jesus mismo, no? The Lord Jesus Christ mismo ang lumapit, pumunta sa kanya para magpabautismo sa kanya sapagkat I think nandun yan sa John chapter 1 verse 6 na si John the Baptist ay binigyan ng authority na magbautismo. Pero sa Biblia, hindi lang siya ang nagbabautismo. No? Makikita po natin, even the apostles of the Lord Jesus Christ, sila po ay nagbabautismo. Pero hindi sila tinawag na Baptist doon. No? Hindi sila tinawag na Baptist. So mali po yung katuruan or yung konklusyon na kapag ikaw ay nagbabautismo, saka ka lang tatawagin na Baptist. Yun pa lang may butas na. Kahit nga sila Soriano po, mga kapatid, or dito po sa MCGI, hindi ko lang alam kung sino-sino ang mga nagbabautismo sa grupo nila, pero kahit sa grupo nila, or sa sekta nila, or sa simbahan nila, hindi naman tinatawag na Baptist ang mga nagbabautismo. Even Eli Soriano, kung siya may nagbabautismo dati nung siya pa'y buhay pa, hindi naman siya tinawag na Baptist Pero yun yung kanyang argumento. No? Bakit tinatawag na Baptist yung mga members, hindi naman nagbabautismo. So dapat nagbabautismo ka, kaya tsaka ka tatawaging Baptist, which is may butas. Kasi nga, pati si Eli Soriano, even
mga nagbabautismo, mga taong nagbabautismo sa church nila ay hindi naman tinawag na baptist, pati na rin po ang mga apostol na po ay hindi tinawag na baptist kahit sila ay nagbabautismo. Na po. So, yun yung butas doon. Ngayon, tutuloy natin. Pakinggan pa natin yung kanyang naisabihin sa video na ito. Sa at makinig ka lang sa doktrina, makakatuklas ka ng ginto, na mina ng ginto sa buhay mo. Pagpalain ka naman ng Panginoon. Ayun lang, hanggang dun lang pala yung clip na yun. So, papaliwanag natin dito mga kapatid kung bakit tayo tinawag na Baptist, no? Baptist, or bakit tinatawag na Baptist Church. Originally, we are not Baptist talaga. Hindi po talaga, no, mga matatagal na Baptist, alam po yan, hindi po talaga Baptist ang tawag sa atin. No, una, Kristiyano, nasa Bible po yan, nasa Acts, o yun po yung unang tawag sa atin. But after the apostles died, ang tinawag na po sa mga Kristiyano ay kung sino yung mga namumuno sa kanila. So bago po ang Baptist, tayo po muna ay tinawag na Anabaptist noong 1100s. Ano po? 1100s, tinawag tayo na Baptist ng mga kalaban ng mga Anabaptist. No? I believe those are the Catholic Church tinawag na Anabaptist because ang ibig sabihin po ng Anabaptist is and the rebaptizer. So ibig sabihin, yung mga nabautismuhan na ng sanggol, yung infant baptism po ng Catholicism, nabautismuhan nila yung mga bata. Nung lumaki at nagkaalam, umalis sa Catholic Church at nais umanib dito sa tunay na iglesia. Ano po ang tawag po sa kanila bago mag-Anabaptist, by the way, ang tawag sa kanila ay yung mga Montanist, Novatians, no, Paterins, Donatis at iba pa. Yun yung tawag sa kanila. At binabautismuhan nilang muli. So nabautismuhan na yung bata, paglaki, pag na-convert sa Kristyanismo, sa tunay na Kristyanismo, binabautismuhan nilang muli sapagkat they believe na invalid yung baptism ng bata pa, sapagkat maliwanag naman po sa Biblia ang binabautismuhan ay yung mga may kaalaman na nung tumanggap na sa Panginoong Hesukristo, sila po ay naligtas, may tamang kaisipan na, at hindi po natin makita, walang record kasi sa Biblia na ang mga sanggol ay binabautismuhan. So yun yung rason, tinawag sila ng mga Catholic Church na Anabaptist or the rebaptizer. That was 1100s po mga kapatid. At though yan ay mockery, no, hindi naman talaga yan, parang hindi yan yung title talaga ng mga Baptist. In 1600s po, tinanggal na yung Ana, ginawa na lang na Baptist. So hindi na the rebaptizers, Baptist na lang ang tawag sa kanila, nickname sa kanila. Pero sa tumagal po ang panahon, yung Baptist na yan ay tinanggap na lang ng mga Baptist. Ano po? Yan po ay tinanggap na lang sapagkat nag-fit din naman ang tawag sa kanila. Sapagkat ang tunay na authority ng pagbabautismo ay naka-align po dito sa mga Baptist, no, sa Baptist churches. So, yun po yung dahilan. At itong Baptist, hindi naman talaga to relihiyon. Baptist is a distinction, no? Distinct sila sa iba. Hindi katulad ng katuruan ng ibang mga relihiyon or mga matatawag natin na mga sekta ng Kristyanismo. Yun po, iba yung turo nila. Distinction, at the same time, it's an identity. So, tinanggap na lang natin yan. Hindi na natin yan iniwan yung pangalan na yan, at kaya proud tayo sa tawag na yan sapagkat nag-fit po yan sa ating mga Baptist yung tawag na yan. So, yun po yung rason. Bakit Baptist Church? At hindi porket hindi ka nagbabautismo ay hindi ka na pwedeng tawaging Baptist. Mali po yun. May butas po yung argumento na yun mga kapatid. So I hope this short video mga kapatid ay meron po tayong natutunan. No? Maikli lang po yan pero at least nalaman natin kung bakit tinawag tayo na Baptist, no? Bakit tayo tinawag na Baptist? Again, dati niyan ay Anabaptist noong 1100s, ng mga Katoliko po tumawag sa atin yan, and then tinanggal na yung Ana noong mga 1600s. Ano po? So I hope you learn something sa maikling video na ito at pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat at God bless you.